ating manalangin. Panginoon Diyos, dinadalayan po namin ang umagang ito. Pangunahin mo po sa aming mga sasabihin. And we pray also, Lord God, na yung mga puso't isip po namin, ihanda mo po sa inyong salita. Lord, ang dami nangyayari sa paligid namin. Pero isa lang po dapat ang focus namin na magawa namin ang kalooban mo sa aming mga buhay. Sa kabila ng aming mga pinagdadaanan, Lord, dinadalangin namin ang iyong salita ay lagi po aming maging ilaw para hindi po kami mahirapan. Maraming salamat, Lord. Please name we pray. Amen. So yung bago po ako magsimula, meron kaming kapitbahay, no? Hindi po namin ko alam na may mental illness kaya dapat 31 na. Sabi ko kami, kausap-usapin natin. So kanina dumadaan sa bahay, nakausap namin. Alam mo yung nakakalungkot, no? Parang hindi mo pwedeng gawin sa buhay. Pero pag yung sarili yung nakalaban mo, talagang papabagsahin ka talaga. So, mabait naman yung mga magulang niya, very supportive sa kanya. Pero nakakalungkot, kaya sabi ko sa kanya, kausapin natin lagi kasi baka mamaya mawala ng pag-asa yan, diba? Hindi niya makita yung magandang buhay, no? Parang masyado siya nag-overthink kasi siya. So, kumbaga, sinasabi lang natin, minsan tayo, patong-patong na yung problema, tao pa ng tao no? Kali kahapon, namalengke kami. Sabi ko, Mike, dikit na yung laban. Gusto pag-uwi, wala na akong load. Eh, ang load niya 500. Sabi ko, lunes na sweldo mo. Sabi ko, ayaw buti nagawa niyo ng paraan. Kung sasabi lang natin, lahat po tayo may pinagdadaanan. Actually, kasi sunod-sunod yung event, di ba? Tapos, pinili pa kami. So, kaya medyo talaga kung naalam ko. Pero Monday naman, nagsisweldo na sila. Talagang alanganin lang yung sweldo. Pero kung baga, kahit may marami tayong problema, no, nagagawa pa rin natin maging masaya. Diba? Kaya nga sabi ko, alam mo Mike, lalo tuloy minsan naisip ko salamat talaga sa Panginoon Diyos. Kasi pero mo kung kalaban mo na yung sarili mo, hirap talaga. Talagang hindi na siya functional talaga, lagi nang nakapulala. Tapos ang problema kasi sa Pilipino ko, gusto ko tayo maging aware. Kasi may estudyante kami, grade 10 pa lang nagulat kami, nagbigti. Tapos yung katawan niya, nagtutubig na. Sinend sa akin yung picture kasi ako yung guidance counselor ko. Diyos ko, alam niyo ang bakit? Nabully lang siya. May bakante silang unit sa tabi, hindi siya nabantayan, nagpunta pala doon ng bigti. Di ba isipin niyo yung binigay ng Diyos sa atin ng mga regalo? Tapos dahil lang sa mga mental illness, kasi ang problema po sa Pilipino, sabi nga nila, sana i-treat natin yung mental illness kagaya ng physical illness. Kapag minsan may sakit ka, diba, gusto mong agapan, tutulungan mo agad, dadalhin mo sa doktor. Eh, ang problema sa atin, pag may mental illness, pinagtatawanan. Wala yan, hindi ka kasi kunikilos eh. Wala yan, yan, di ba? Hanggang sa, ang hirap sa niya mag-open sa bahay nila, sa amin siya nag-open, kasi sa bahay nila ako siya pinagtatawanan. Kasi nakita ko estudyante namin sa kanya, di ba? Kung may mga tao na bigla na lang sinisira nila yung buhay nila, pero kung tutusin, sarili nila yung kaya. Wala na silang nakikita maganda. So, ang hirap, no? Kaya yung unang pasalamat po talaga tayo na by God's grace talaga, no? Pumasok ang taon, masaya na naman tayo. Diba? So, hindi natin matatagihan, marami tayong problema. So, expect pa rin natin, marami pa rin tayong magiging problema. Pero mas malaki po ang Diyos natin kaya sa ating problema. So, be thankful po, pagigising tayo sa umaga, na tayo po ay maging masaya. Actually, remind sa akin ng Panginoon kahapon is, do not be anxious about anything. Kasi yung mga yung verse na sa Philippians, but in everything, iwala lang sa Diyos tayo, magpasalamat. Kasi nga sabi ko kay Mike, ang hirap din mo kasi siyempre tayo rin sinusumpong din tayo ng depression, diba? Minsan, no? So huwag natin i-entertain po. Lagi natin pang-hawakan, hindi na magtiwala po sa Diyos. Kaya ito po yung ating topic ngayon kasi there is miracle and power in your beginnings. Kahit po anong sabihin ng tao sa atin, kahit madapa-dapa man tayo, tatandaan po natin, kaya po natin magsimula. Yun ang kagandahan ng salita ng Panginoon. Kaya ang husgahan ng tao, kaya masabi diba sa mag-asawa, hindi daw maganda history, dapat her story. Kasi kahit si Mark lagi sinasabi sa alam ko, paulit-ulit ka. Kahit tapos mo, binabalik-balik ka. Kasi ganun po yung tao, di ba? Yung mali natin, parang hirap kalimutan. Pero sa Panginoon po, nilingi na natin ng tawad po yan. Improve po natin sarili natin. Magbago po tayo. Wala pong problema yan. So, focus po tayo sa pagbabago. Pero tignan po natin, ano ba yung mga proseso ng Diyos na ginagawa sa ating buhay na kung saan ay pag-aaralan natin patungkol po sa mga tao sa Bible. Okay po? So, ito po, no? Masahin ko na lang, maliit pala. Actually, nakuha ko to kay Ele. Sabi dito, one day you look back and be thankful
it went God's way and not yours. Diba? Kasi bakit po? By nature po, tayo po ay selfish. By nature, mahalay talagang ating pag-iisip. Diba? Minsan may makita ka na lumabas sa dalsa na tao sa dalawa sa kwarto, o minsan ano naisipin mo yun, diba? kahit may kinuha lang pala, hindi niya alam may tao, di syempre sabay lumabas, diba? Kaya nagkasabay lumabas, ganun tayo. Then, corrupt din yung isip natin, di ba? Mga chismoso-chismosa rin tayo, di ba? May times gano'n, no? Ayun. So ano po, hindi naman daw siya daw kasi yung pinupuntahan ng chismis. Dinadayo daw siya, sabi niya. Nagtataga ako, buloy mo, lapitan ka. Tapos kunento na lahat ng nangyari sa paligid. Kasi tatawid naman yun sa akin. So, sabi ko, Lord, nagkakasala rin ako. Kasi alam ko na yung chismis eh. Ayun. So, yun nga po, no? Kaya siguro marami talaga tayong hihingi ng tawad sa Panginoon. No? So ulitin ko lang po, one day you look back and be thankful that went God's ways and not yours, di ba? So, yun po yung, yun po yung ating pasalamat sa Panginoon. Marami pong ginawa niyo sa ating buhay. Then ito po, ang theme po natin ngayon is, theme natin ngayon, noon iyon ako, ngayon ito na ako. Okay? So, sabi nga dito, 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Amen. So tayo panghawakan po natin yan na huwag po tayong magpatalo sa ating mga kahinaan. Huwag po tayong magpatalo kung yung mga pagkakamaling nagawa natin, bagkus ay talagang isuko natin ang buhay natin sa Panginoon, hayaan natin panghalian tayo ng Panginoon. Kasi wala pong imposible sa Panginoon. Yan. So tayo ay bago na pong hinanap. Nabigyan po ng Panginoon. So pangako po yan sa Panginoon sa atin. Kaya ngayon po yung sasabi ni Pastor Ron, yung transformation. Diba? Na mangyayari lang yan kung talagang ang banal na spirito ay nasa ating buhay. So yun po yung indikasyon natin. So ngayon, pag nakikita natin na parang hindi ata okay. Tayo lang naman makapagsabi na mag-devotion lang po talaga. Kaya nga sabi, wala tayong karapatan maghusga sa kapwa natin. Talagang ang Diyos ang maghusga sa bawat sa atin. Pero sana, maging responsable po tayo na ayusin po natin ang ating mga sarili. Diba? Kasi sabi nga nila, andyan na yung mga indikasyon, di ba? Na malapit ang dumating ang Panginoon. Hindi ko talaga makalimutan yung pelikula eh. Ulitin ko na naman. May nagpipreach na pastor, nawala yung mga member. Nagulat yung isang member. Pastor, aminado ako na may iwan ako. Ba't kasama ko? Kaya sabi ko po sa inyo, wala po sa degree po yan. Talagang kailangan bantayan po natin yung ating paglakad sa Panginoon. Dahil anytime po, pwede na po gumamit. So, at pasalamat po tayo na nakakarinig po tayo ng salita ng Diyos dahil marami po naliligaw pa rin sa kapatid. Diba? Actually, may kilala nga ako, malapit sa puso ko eh. Talagang nag-chat-chat na siya sa FB. Sabi niya, dati nakasal ko na yung mga kaibigan ko na gay eh. Tapos ngayon, gay na rin ako. I think it's a curse on me. Pero ibig sabihin, pinag-aral ng mga Diyos, ginastusan, minahal naman siya. Kasi yung society kasi natin, grabe na po ang galaw ng LGBT. Bahala na yung yan. Plus, kahit anong gusto nila. Ayun, no? So, grabe po kasi yung galaw nila ngayon. Na gusto nila i-normalize yung mga bagay na ayaw ng Panginoon. Remember po sa Sodom and Gomorrah, di ba? Yan po ang number one reason, no? Na talagang huwag natin, sa akin lang, huwag natin i-tolerate. Di ba? Kasi parte ng buhay yan, na minsan nagka-identity crisis ka, pero po natin i-tolerate. Ang problema po sa society, ino-tolerate po nila. At kaya masabi nila, ang problema rin ng mga pastor sa ibang bansa, ayaw nilang magkasal ng same-sex. Kaso, pag hindi naman nila kinasal, ikukulong sila. Kasi approved sa state na yon na pwede ka magkasal ng same-sex. Sino ba susundin mo? Ang Diyos o ang tao? Diba ang Diyos? Ang problema, kulong naman sila. So, napakabigat po talaga ng pinagdadaanan ng mga manggagawa natin dahil nga sa ganyan mga takbo ng buhay. Na hindi natin ma-justify sa kanila yun kasi naman sila niniwala sa Bible. Kaya nga sana tayong manampalataya at tayong manatili lang, tahimik lang tayo, na tayo lang yung maliligtas. Kasi paano kung kamag-anak mo yan? Kagaya ko, tinulong ko ng kamag-anak mo, diba? Tapos gano'n na yung pananaw niya. Tapos minsan sasabihin pa niya sa akin, atheist siya. Diba? Ano pa kahirap, diba?
Na pagka gagalaw ka lang ba, ang anak mo na yung apektado? Diba? So dapat gumalaw din po tayo kasi marami po talaga ang nangangailangan ng pagkilala kay Kristo, diba? So ano po natin, wag po natin baliwalain na nasa simbahan tayo. Kasi yan po yung pinaka-importante, yung kaluluwa po natin. Mamaya dadaanan po natin. Kasi yan yung ginagawa ng paligid diba? Wala kang pera, wala kang kwenta, diba? Ang daming disipulo, walang pera, diba? Pero namatay po silang masaya. Bakit po? Mas higit ang kayamanan nila sa langit kaysa sa buhay. Diba? So, tingnan mo naman yung iba rin, sobrang yaman. Anong record nila? Diba? Daming bisyo, diba? Anti-drugs, ano, diba? Ano ba yung buhay na gusto natin, diba? So, kasi wala akong against na yumaman ng tao. Pero ang sinasabi ng natin dito, sino bang pinagsisilbihan natin? Ang Diyos pa ba? Kasi ako masaya ako na lahat tayo pagyamanin, di ba? At least makakatulong tayo, dumami pa yung gawain natin, di ba? Makapagbigay tayo ng scholarship, di ba? Wala pong masama na yumaman po tayo. Ang masama na nga po dyan, pag in-idol mo na yung kayamanan mo, kaya sa Panginoon. Kasi ako po, sobrang thankful ako, no? Na marami tayong kapatiran na mga tao, no? Na lumayaman at nakakatulong po sa atin. So, wala po tayong against, no? So, next po. Ayan. So, ito po, no, basahin po natin, Jesus predict his death, di ba? So, ito po ay, sinasabi po dito, ay patungkol po ito sa, tungkol po sa kwento po na kay Peter. So, basahin lang po natin. From then on, ang tanong kasi dito, no, na madali ba sumunod kay Kristo? So, basahin natin itong verse na to. Kasi minsan, ang dami ko narinig, kahit ako nung bata ko, lagi ko sinasabi, born again Christian. Pero yung buhay ko naman talaga, wala kay Kristo. Hindi ba kayo ko gano'n? Basta alam ko, nagsisimba ako, nag-Sunday school ako. Pag sinabing mag-camp, magkakamp ako, excited pa ako kasi malayo, di ba? So, ngayon, pero yung buhay ko at that time, wala kay Kristo. Pero sinusulat ko, born again Christian. Pero na nga lang nung ako po ay naging 21 years old na nagseryoso na po. So dito po natin aalamin po no, na talaga ba na tayo ay lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. So ano ba yung mga desisyon na ginagawa po para masabi natin na ang Panginoon talaga ay sumasa atin. Sabi dito, from then on, Jesus began to tell his disciples plainly that it was necessary for him to go to Jerusalem and that he would suffer many terrible things at the hands of the elders. Kung baga sinasabi niya na pupunta tayo sa lugar na ito, expect nyo na mapapahamak ako. Mga pinipredict niya na para hindi na sila magulat, di ba? And that he would suffer many terrible things at the hands of the elders, the leading priests and the teachers of religious law. He would be killed. But on the third day, he would be raised from the dead. Ito na yung katuparan ng fulfillment, di ba? Ngayon, ikaw, makaalam ka sa prophecy, hindi mo na-questionin yun. Ibig sabihin, ito na. Ang problema ay kung si Pedro, napakasilos na naman, nawala sa lugar, no? Sabi ni Peter, but Peter took him aside and began to reprimand him for saying such thing. Heaven forbid, Lord, he said. This will never happen to you. E di pag hindi nangyari ito, hindi matutubos ang sangkatauhan. Diba? So gustong pigilan ni Peter. Kasi para sa isip niya, hindi pwedeng sakta ng Panginoon. Pero ang talagang purpose ng Panginoon ay magpakamatay siya para sa ating kasalanan. Diba? Kasi for the wages of sin is death. Kailangan tayong pinapatay dun eh. Pero sinalo na nga ng Diyos. Sinalo na nga ni Jesus, kaya siya na yung kailangan ipako. At ano sabi niya? Jesus turned to Peter and said, "Get away from me, Satan." Duruin mo, no? Si Pedro, sinabihan niya, demonyo. Kumbaga alam niya, ginagamit ka ng demonyo. Umilit yung ulo niya. No? Kasi may exclamation pa talaga eh, di ba? You are a dangerous trap to me. Duruin mo kasi kasama niya lagi, dinidisciple niya. Sabi niya, you are a dangerous trap to me. Ano na nagsasabi mo, di ba? So sabi nga natin, meron niya hindi si Peter ang kanyang in-address, kundi si Satan. Kasi gumagamit ang kaaway ng mga taong malalapit sa atin para sirain tayo. Pero hindi natin yun, we should not take it personally. Kailangan ipag-pray natin at saka i-relieve po natin. Sabi niya, you are seeing things merely from a human point of view and not from God. So lininaw niya
Dahil ang Diyos ay hindi sumasa iyo, kaya ganyan ka mag-isip. Po? So ito na yung isa sa pinag-aaralan natin. Kasi sinasabi natin na tayo ay magbabago pag si Kristo ay nasa atin, pero ang tanong, kaya ba talaga natin na sumunod kay Kristo? So ito na yung isang sinabi niya. Actually, nung gusto kong magbago, nagpunta ako sa Alliance, umiiyak ako. Kasi nga binigyan ako ng verse na to, na you must carry my cross. Sabi ko, Lord, mahirap yun na. Ibig sabihin, papasala ko ng maraming problema para makasunod ako sa iyo. Kaya yun, pero talagang sabi ko, mas mabuti nang nasa iyo ko, Lord, kaysa ganito yung buhay ko. Wala kasi magulo eh. So talagang ito yung binigay niya sa akin, kaya gusto ko yung to share sa inyo. Dito na tayo papasok. Madali ba talaga na sumunod sa Panginoon? Wala siyang pinangako na madali. Diba? Habang nasa mundo po tayo, meron at meron tayong paghihirap. Pero ang pinangako niya, hindi niya tayo pababayaan. At nakaprepare na sa mansyon ang ating kapalaran. Diba? Kumbaga naka-reserve na tayo, di ba? So huwag na tayong malungkot kung may mga material na bagay na mawala sa atin. At darating sa point, may mga mahal tayong mawawala sa atin. Ang iisipin na lang natin, salamat Panginoon, nakakilala siya sa inyo. Magkikita rin kami sa langit. Yun ang pinaka-the best na konsuelo natin. Kasi wala po hindi mamamatay sa mundo. Huwag po natin gawing tabuyan. Puro magsalita ng ganyan. Ikaw naman, agalang mamamatay. Di ba gano'n yung mga matatanda? Ano bawal pag-usapan yung kamatay? Ako nga, namatayan ako ng magulang eh. May nagawa ba ako? Di ba? Ang pinaka-the best po para maibsan yung pain is yung tanggapin natin ang katotohanan. Death is very painful. Pero wala naman tayong magagawa. It humble us. Wala tayong kapangyarihan sa mundo. Kundi ang Diyos lang. Diba? Kaya nga yun, mga magulang yung mahalin mo yun. Pag wala na, iyakan nyo talaga yan. Ay, naku talaga. Actually, naalala ko lang, pag December, ayoko talaga ng Christmas. Kasi nakikita ko yung family. Ngayon ko lang na-realize, di ba? Talagang naiuhulog na yung magulang ko eh. Talagang hindi ko kaya talaga eh. Ang sakit talaga yun. Pero yun po yung mga tatanggapin natin. Na darating sa buhay natin, mawawala yung mahal natin sa buhay. Kaya maaga pa yung mahalin natin. Salamat mo gano'n. Pasalamat tayo lalo na kung meron tayo mga magulang na kilala sa Panginoon. Hindi man sila perfect, pero pinipilit nila maging maayos. Kasi pag nawala na sila, papasalamat mo, nakakilala kayo sa Diyos. Kasi yun ang magliligtas sa iyo sa maraming problema sa buhay. No? Kaya tayo nagpupursige tayo. Kaya alam niyo kung ang pinag-o-offering kayo, magbigay po tayo. Kasi marami po tayong bayarin. Isipin nyo lumalaki yung anak nyo sa simbahan. Nandiyan lang bibigyan liwanag konsepto na may Diyos. Nakikita niya yung saya ng buong pamilya. Diba? Kaysa bibigyan nyo ng karangyaan sa buhay. Tapos konting problema yung nadidepress na, hindi lang laging yun. Diba? Yun yung magandang investment. Diba? Na mag-i-invest tayo sa gawain. Hindi naman natin sinasabi lahat ibigay mo eh. Ang sinasabi natin, huwag niyong kalimutan yung gawain. Kasi marami tayong kailangan din. At maraming tao dyan, tahimik lang sila. Pero marami silang pinagdadaan. At sa pamamagitan ng salita ng Diyos, marunong sa Diyos sa buhay nila, nakakagising sila ng umaga. Diba? Kasi magulang ka, nagpakamatay na lang. Maraming ganun, nagbabaril na lang. Diba? Nakakaawa talaga. So ito nga po, sabi dito, when Jesus said to His disciple, if any one of you wants to be my follower, you must give up your own way. Diba? Ano ba yung mga gawain natin na mali? Alam naman natin yun. Diba? Yun nga yung mahirap daw sa Bible. Hindi naman daw yung mga bagay na hindi mo maintindihan. Kundi yung mga bagay na naintindihan mo, pero hindi mo kayang bitiwan. Diba? Ayun, no? So, ito na yung sunod, no? Take up your cross and follow me. Ibig sabihin, hindi madali. Pero sumunod ka sa akin. Diba? Iiyak ka talaga. Pero sumunod ka sa akin. Gagapang ka talaga. Pero susunod ka sa akin. At mararamdaman niyo yung kaligayahan. Kasi nauna ng Diyos sa buhay niyo. Hindi ang ating sarili. Diba? So, sabi dito, if you try to hang on to your life, ito yung pinaliwanag niya. Alam niyo, ito mababaw na English na to at maaalam naman tayo dito. Alam mo, lagi ko mga sabi, Pastor Ronnie, alam mo, Pastor, may mga church ako napuntahan. Hindi magaganda yung school nila. Pero sa Korean, yung mga tao dito, talagang magagandang eskwelahan. No? So, gamitin natin, talino natin.
na intinding mabuti yung salita ng Diyos at isang buhay nito. Diba? Kasi yung iba sa ML nakita ko yung flag ng Pilipinas, namamayat pa, kaya hindi mo na kumahilig sa ML. Tama ba yun? Tama ba yung akin? Yung mga ML, di ba nananalo tayo? At tatalino nila mga Pilipino, tatalino Pero nagpupunta sa ML hindi kasi na-updated Diba? Hindi naman, di ba hindi tama ba yung pagkakaano ko, Yung mga games na talagang nagla-number 1 ng Philippines, hindi biro, million pala yung napapalano nila. Nagla-number 1 talaga, nakikita ko yung bato. Sabi ko, pag sikat na sikat hindi ko maintindihan, iba na lang buhay nila. Yung pala, yung mga Pilipino, nag-e-excel na, sa ML, Pero yung talino nila, ilagay nila sa ML. Diba? Ibig sabihin, hindi po, ang dami po sa Pilipino, matatalino rin pala. Kaya yung talino po natin, gamitin po natin ang intentional talent. Yung sabi po dito, if you try to hang on to your life, you will lose it. Ibig sabihin, pag inuna mo yung sarili mo, mawawala ka talaga. Ibig sabihin, yung salvation mo, hindi mo masisigurado. Kasi pag wala ka sa Panginoon, anong unahin mo? Material na bagay. Diba? Ay unahin mo yung promotion mo. Unahin mo yung pamilya mo. Diba? Di ba sinabi, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added. Yun, di ba? So, ibig sabihin, pag inuna mo yung Diyos, lahat ng bagay na yan, ipoprovide ko naman sa iyo, hindi kita pababayaan. Pero wag na wag mong kakalimutan, may espiritu ka na kailangan mong alagaan. Ang lifespan ng tao ngayon, napakababa na. Ako, 45 na ako, dami ko iniinda. Hindi ko lang sinasabi kay May kasi binabara ako. Sabi ko, buti nga si Dan nadala mo sa iya, 2 beses Ako, hindi mo dalhin Kasi sa acid reflux talaga, may time hindi ka makahinga. Si Giselle pumupunta sa bahay, Kuya Mike, kung tanggalin niyo daw sa ER si Dan, 2 beses na yan. At nagkakos din siya ng anxiety and depression. Ang dami mong nararamdaman Si Mike, pag sinabi ko, Mike, nahirapan ako huminga, kumalma ka kasi. Ang ginagawa ko, nagsusuko ako. Sabi ko, Lord, kayo na ang bahala. Basta alam niya, nahirapan ako huminga. Pag ako hindi nagising, at least alam niya na. Hindi na ako nagsalite. Sa awa naman ng Diyos, nagigising naman ako. Ganun po, So, kung talagang focus na po tayo sa Panginoon. Yan. Sabi nga, you will lose it. Ito po yung maganda, ang sabi, but if you give up your life for my sake, diba ang ganda ng pangako? You will save it. Diba? Kasi kung titignan natin, yung buhay natin dito, very limited lang, doon tayo nakafocus. Kasi yun ang tinuturo natin ng mundo. Diba? Maging greedy ka, tataka mo lahat para yumaman ka. Magsinungaling ka, maloko ka ng tao. Total, pag may pera ka na, hindi ka nasisiraan ng mga Kasi kaya mong bilhin yung kaluluwa nila. Diba? Pero ang tanong, kamusta yung kaluluwa mo? Pag nag-gusto ka na ang Panginoon, pag namatay tayo. Yun yung pinaka-importante na nami-miss out natin pag wala po tayo sa simbahan o hindi po tayo nag-aaral ng Bible. Diba? Na mas mahalaga ang kaluluwa natin kaysa sa buhay natin sa lupa. Ayun po, sabi yan, But if you try to hang your life, you will lose it. But if you give up your life for my sake, you will save it. And what do you benefit if you gain the whole world? Alam nyo ba yung leader ng Russia, yung doon pinakamayaman? Kasi ang laki ng Russia. Sa Russia, sobrang yayaman. Yung mga tinatawag na oligarch, iilang pamilya lang mayayaman parang Pilipinas. Pero mas malala sa Russia. Marami din mahihirap. At kasi sa Russia, pag leader ka, halos pag-aari mo lahat. Marami pa pong part ng Russia na hindi pa namimina. So, napakayaman po ng leader ng Russia. Pero ano sabi ng Panginoon? Diba? Sabi niya, and what do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? Diba? Ano ngayon kung maging leader ka ng Russia, napakayaman mo? Kung pag namatay ka naman, mapupunta ka sa impyerno, hindi mo madadala yung yaman mo. Diba? Kaya ang importante, maging masaya tayo na kasama natin. Amen. Yun po, For the Son of Man will come. Ito na yung sinabi niya. Bakit niya sinasabi na gano'n? Kasi may paghusga. For the Son of Man will come with His angels in the glory of His Father and will judge all people according to their deeds. Yun nga yung sinabi nila, pag dumating si kamatayan, hindi mo kayang bigyan ng pera yan.
Kaya yung rewind na yan, hindi nga rin totoo yun, nakiusap pa siya. Pag sa totoong buhay yun, walang pakiusap yan. Ano sabi sa Bible? Darating yung parang magnanakaw. Wala ka talaga magagawa yan. Wala kang rewind. Kasi yung sinasabi ko eh. Diba? Bakit natin sasayangin ang buhay natin? Eh wala nang take two. Diba? Wala nang second chance. Diba? Kung ano yan, yun na yun. Diba? Kaya mag-iingat po talaga tayo. Alam nyo, sinasabi ko ito, hindi para matakot tayo. Kundi maging masaya tayo. Na dinadala tayo ng Panginoon sa atin. Diba? Na lumalaki tayo, diba? Nakikita natin na may takot sila sa Panginoon. Na anytime iwan natin sila dito, hindi sila makapakakot. Kasi ang Diyos ay sumasagot. Maligaw man yan, babalik at babalik. Kasi nataliman na natin yan. No? So yun po yung dito sinabi. Sabi dito, for the Son of Man will come in this age and glory of His Father and will judge all people according to their deeds. And I tell you the truth, some standing here right now will not die before they see the Son of Man coming in His kingdom. Diba? Kasi may rapture po eh. Diba? Meron pangalawang kamatayan. So unang kamatayan is yung physical, ang pangalawang kamatayan is spiritual. Kaya you must be born again. Kasi spiritually namatay tayo, pero na-born again po ang ating spirito sa Panginoon. So it is not a religion. It is the relationship with the Lord. Kaya ngayon, yung sinasabi niya na, I tell you the truth, some standing here right now will not die before they see the Son of Man come in His kingdom. Kasi spiritually, buhay po yun. Eh, ang tanong, buhay ba talaga ang spirito nila? Ayun lang po ang makakasabi. So kung meron kayong ini-aim, lalo na sa 2024, eh patatagin po natin ang ating pananampalataya. Para sa pagdating ng Panginoon, kasama po nila. Kasi buhay na buhay po ang Espiritu po. So malinaw po ba yun? So nakita natin, yung grammar po ay hindi mahirap intindihin. Tayo lang po ang nagre-refuse basahin. Kasi ayaw po natin magbago. Diba? Pero pag nagbago po tayo, grabing saya po ang bibigay sa atin. Kasi nare-release po tayo sa mga problema na dinadala ng kasalanan sa buhay. Diba? So hindi po ako nagmamalinis na nare-rebook din po ako sa binabasa ko. Diba? Ako po tao rin na nagkakasala po, no? So ito po, no? One of the greatest decision in life is to follow Jesus. Kailan po Ayan. May ano pa, may oras pa rin. Makakawang masyado na matagal. But upon reading the previous scripture, natanong dito, it is easy to follow Jesus or difficult. So malinaw po, no? Sinabi dito, ang sagot po dyan, difficult. We can only follow Jesus if the Holy Spirit lives in us. Look how devoted and serious Peter was to Jesus, but he even made a huge mistake, and Jesus scolded him because he relied on himself. Ano po yung sinabi niya ulit? Jesus turned to Peter and said, "Get away from me, Satan. You are a dangerous trap to me. You are seeing things merely from a human point of view, not from God's." No? So, ito po real talk lang, no? Kasi masyado tayo naging sensitive eh. Minsan, konting bagay lang, hindi mo makita sa church. So, magaling tayo sa akin, okay na lang. Pero after nito, kayo magaling sa akin. Kasi kayo na lang dito, di ba? Magaling tayo. Wala opportunity ko to no? Ito real talk lang naman po, no? Pag nag-review po ba ang Diyos pa, baby? Sabihan kang demonyo, hindi ka magsasaktan. Lord, napaka-devoted ko sa'yo. Buong buhay ko naman nasa iyo. Nasabi mo pa akong demonyo. Diba? Pabebe ba? Hindi, no? So, kita niyo po, hindi masakit po, pero kailangan natin tanggapin. Dahil dinidisiplina ng Diyos ang taong mahal niya. Yes. After po nun, hindi naman nagtampo si Peter. Sunod pa rin siya sa Panginoon. Kasi inadmit niya na nagkamali siya. Yun po yung importante, yun yung humility. At tanggapin natin na nagkamali tayo, magpatuloy po tayo. Pag nakita natin na biblical naman talaga eh. Diba? Magpatuloy po tayo. Tayo maging sensitive, diba? Kasi mahal na mahal po tayo ng Panginoon. So sabi dito, after this incident, Peter still continued to follow Jesus. Peter truly loved Jesus. Peter soon became the first leader of the early church. The Gospel and Acts portray Peter as the most prominent apostle. So yung sinasabi na Peter as the rock, dahil hindi siya naging sensitive, nung sinabihan siya, demonyo siya, nagpatuloy pa rin siya. Yung fulfillment po ng prophecy ng Diyos na magiging rock siya ay nagkaroon ng
Kasi isa po sila sa nagpasimula ng early church. Kaya meron po tayo. Diba? Sila po yung mga pinatay. Tayo nga, hindi pa tayo pinapatay eh. Sila po yung hinahabol, sila po yung tinutugis. Wala silang material o kung ano man, kundi ang salita lang ng Diyos ang hawak nila sa puso nila. Pero tuloy-tuloy pa rin sila hanggang to the point na patayin sila. At yung kamatayan nila ay pasalamat natin kasi nagpapatuloy ang simbahan hanggang sa kaya pinag-aaralan po natin. Tayo willing ba tayo na ibitin pati na pakuin, diba? Pati warik pahiyain, diba? Kasi nasabi lang po natin dito, huwag po tayo maging sensitive, diba? Dapat magpatuloy pa rin po tayo. Kasi kaya naman sinabi ni Jesus na Satan. Kasi alam niya, hindi si Peter yun. Kundi ginamit siya ng demonyo. Diba? Para sabihin niya. So kaya nga sinabi, hindi natin kaawa yung tao. Kundi yung principality sa paligid natin. Kaya huwag po natin pe-personal. O, masasaktan tayo. Pero unahin natin magpatawad at magpatawad. Kasi minsan ginagamit nila. Kaya kailangan talaga lagi tayo nasa Panginoon. So yun lang po yun. So yung discernment po natin sa mga nangyayari po sa paligid natin. No? So ito naman po. Noon yun ako, ngayon ito ako yun. Sabi ko sa inyo, kung Lord, kailangan mo sabihin yung mga anong sumboy. Pero gusto ko lang po ka-encourage. Na ako rin po, marami rin po kung matinding pinagdaan. Pero hindi ko po pinagsisiyan na sumunod po sa diba? Following Jesus, no matter how hard, brings joy and fulfillment in life. Hindi po ako magpapatuloy ngayon kung hindi ko nakita ang ng Diyos. So, ano nangyari? Leaving our comfort zone to fulfill God's calling in us. Kasi baka sabihin nyo, kasi galing lang magsalita yan eh. Pero hindi naman niya nakaranas ng ganito-ganyan, di ba? Minsan nakala nila, ang sabi ko, ako mukha na ako hindi seryoso, pero sobrang seryoso ko no, sa buhay. Kasi napwersa ako paging responsable ng maaga, no? So, ayan, pinaka ko sa inyo, ha? Nakita niyo yung bahay ko ngayon. Ang gaganda ng paligid ko, ang yayaman. Dumating ako, 2001. Yan yung bahay namin. Dumating ako, iba yung gabi. Oh, bahay ko lang to. Kasi hindi pa tayo kasal nito eh. Pagdating ko dyan, wala akong kapitbahay, masukal. Nag-iba yung gate ko. Sabi ko, ba't iba yung gate ko? Pagtingin ko, ahas na pala. Ginawa ko may nagiinuman. Sabi ko, Kuya, pakitig, gabi na kasi yun eh. Kuya, papunta ko dun kasi iba yung gate ko. May ahas nga dun sa gate ko, buti hindi ko nahawakan. Diba? Masukal kasi may time pa, natutulog ako sa loob. May ahas dun sa kama. This oras ng gabi, walang kapitbahay. Sino tatawagin ko? Ginawa ko, tinaga ko sa ulo, nakatakas. Nakalak po ako dun sa upuan. Nakakumot ako, nagdadasal ako. Lord, tulungan mo ako. Sabi ko, may ahas sa paligid. Kinabukasan, nung ko sa kamag-anak, pinausap ko yung kapatid ko. Kasi yung kapatid ko talaga, for 10 years ako tumira dyan. Minsan ako sinamahan ng kapatid ko kasi ang layo. Eh, hindi din naman malaking sweldo niya. So, talaga mag-isa lang po ako dyan. Talaga. So, ituturo ko naman kayo. Saglit lang to. Kasi gusto yung mga vlog eh. Yan. Kaya yung bahay ko. Kaya nagsisimula pa, mahinig ako. Bata pa lang, wala pang cellphone, may namang documentary. Para lang ma-imagine nyo kung gaano ka lang. 22 years old ako yun. Nung lilipat ako dyan. Ayan o. Dalawa yung kwarto, kasi yung kwarto sa kapatid ko, kwarto sa akin. May nagsayang yun. So, yan yung mga gamit ko. Kompleto na akong gamit. 22 years old pa lang ako. Ayan o. Kaso inanay na po yung mga ano na yan, yung cabinet na yan. Pero kaya maayos naman yung bahay ko. Kompleto ako sa gamit na yan. So, kaya po talaga, nung pinasal kami ni Mike, hindi po ako nagbibiro. Na kinaumagahan, pumunta kami sa bahay nila, backpack lang ang dala niya. Kasi kompleto na ako sa bahay. Hindi pa ako nagbibiro. Problema pa namin, may mga regalo pa sa amin. Hindi mo pa alam kung saan ko ilalagay. Pero alam niyo po ba, pero alam niyo po ba kung ba't ako pinatapon ng Muslim? Kasi meron po akong kailangan iwasan. Diba? So ano po, reason God to change my environment. Kasi yung barkada. Kasi yung bahay namin, may internet, may computer. Mga barkada ko doon. And that time, mahirap pa yung internet ko, nakamuti pa kayo. Yung nanabutan nyo mo, yung magkukumot, nakakabahaga pa kung magkukulit. At napakabagal pa. So may internet po kami, may PLDT pa kami, no? So, ang dami event sa bahay namin, kasi wala kang magulang. So wala mag-realistic sa'yo kung pwede po gawin. So kailangan ako alisin sa lugar namin.
para magtinod ko. Kasi yun naman ang pinag-pray ko. Sabi Lord, paano gusto ko Lord sumunod sa'yo, pero paano kung ganito yung buhay ko? Kasi hiyang-hiya po ako sa magulang ko na nagsumikap para mag-aral ako, pero sisirain ko lang dahil sa bagay ko, no? At yung pang isang bagay pa, no? Malaking bagay din sa akin yung Sunday school. Tinuruan ko kasi ako matakot sa Diyos. At alam niyo po ba, nung may event kami sa Subic, yung mismo may-ari ng Astro, na number 1 po sila ngayon sa Lazada at Shopee. Alam niyo po, nag-speech siya ng maikli. Pero anong sinabi niya? Nagpapasalamat siya sa Sunday school teachers. Kasi hindi na-acknowledge yun. Pero dahil daw sa mga Sunday school teacher, nanatili po silang matapat sa pagkakas. Talagang ganun na lang yung pagtulong. Kaya importante po talaga na bata pa lang po, i-build po namin sila sa Panginoon para sila po yung magpatuloy. So saglit lang naman to, ayan po yung mga kaibigan ko, nakita niyo po yung San Miguel. Kumbaga, nung namatay, mangipit po ang tatay ko, pero nung 16 po siya nawala, di po ko po ito. Pero nung namatay ang magulang ko, maluwag po ang lahat. Financially okay po ako at that time, pero spiritually bagsak po ako. Kaya kahit na financially okay ako, umiyak po ako lagi sa kanya. Andiyan po, puro alak ko yan. Ayan po. Yung nasa likod na nasa lamesa, puro alak. Yung lalaki niya kasi, yun yung best friend ko. Yan yung pag wala akong pera, sasabihin niya sa akin, okay na ako, bahala sa'yo. At yung nanay niya, yun yung may-ari ng bahay. Pinarentaon sa akin. At siya rin ang nagbigay sa akin ng trabaho sa BJ. Kasi lapit niya ako sa nanay niya. Supervisor ng hospital. So, ibig sabihin yung sinasabi nila, kahit BI po yung lalaking yan, kung saan-saan ako sinasama, siya rin naman tumutulong sa akin para maging maayos yung buhay ko. Ayan. Yan, puro alak naman yan. May fundador yan. Kung baga siya, pakita ko lang sa inyo, maluwag po sa bisyo ng Thailand. Walang restriction. Gumala ka na po. Ayan, may lechon po ko na. Kasi di po ko po yan, di ba? Ilan mo, at 18 years old, di ba? Ayan, di po ko yan. May lechon. Ibig sabihin, sinasabi ko po sa inyo, financially okay po ako. Marami po akong kaibigan. Pero dumating sa point na marami po akong problema. Hindi ko po sila nakita. Talagang nagsisayin po ako sa Panginoon. Ngayon, marami akong financial struggles. Pero mas masaya po ako. Kasi nasa Panginoon. Ayan po kami, nasa dagat po kami ha. Pero alam niyo po ba, matitinong kasama ko. Pero nung gabi, nasa gilid kami. Yung halo-halo na, naglalabasan na naman ng droga. Mga dissenting addict po ang kasama ko. Ang tugtog po namin hindi rock reggae. Talagang maganda sa tenga din. Kaso alam niyo po, pag nasa Mindoro kayo, may mushroom dyan. Iyahalo sa batik iklog. Ewan ko kung sino nakakaalam doon. Alam ni Boss Efren. Pagdating pa lang namin doon, inalok na kami ng mushroom. Sabi ko, wala na akong pera. Magdudroga na naman itong mga to. Mamaya paambangin pa ako. Nung gabi, tinawag na kami. Nakalabas na yung mushroom. Alam ni Boss Efren yun. Natakot ako. Kasi hindi pa talaga ako nagda-drugs. Yung mga barkado ko lang talaga. Ang sumungal mo pabalik sa namin, sa kwarto namin. Sabi ko, magsi-CR muna ako. Hindi na po ako bumalik. Kasi hindi ko kilala yung iba doon. Mamaya mapahamak ako. Iniyak ko talaga siya Panginoon yun. Sila yung naging pamilya ko. Pero nilalagay ako sa mali. Baka mamaya, ayoko makita yung sarili ko na malagay na rin sa akin. Kasi yung best friend ko, sinasama ko kung inilalak siya mo. Kaya nasira ko nila. At hindi ko pa rin. Kasi bakit? Kasi kinunsinti ko. Nawala na yung pangarap niya sa buhay. Dahil sa akin. Kasi sinama ko siya sa akin. Kaya nung nakakilala ko sa Panginoon, magalit na kayo sa akin. Hindi discourage ko talaga kayo sa vision. Kasi ayoko makita, naging kabahagi ako para masaya. Masaya ko sa masaya. Pero matindi yung problema. At pag may problema ka na, hindi mo na sila makita. Kaya sabi ko doon sa isang kakilala ko, bibili ng Aerox. Siguraduhin mo, pag bili mo ng Aerox, hindi ka magmamaya. Kasi pag bumili ka ng Aerox, anong pinipis mo yung tao? Siguraduhin mo ipis mo ang Diyos. Kasi pag nagka-problema ka, hindi ko makikita yung mga nasa tabi mo pa ba yung kaya siguraduhin mo, pag may ginagawa ka, unahin mo ang Diyos. Kaya mga kaibigan ko, saya namin. Kaya mga enjoy naman talaga. Pero ito na po yung maganda. Kung lumipat na po ako dito, nag-Bible school po ako, yan na po yung mga circle of friends.
at nagpatuloy na siya. Pero inyo, ano po yung nakasalba sa akin? Yung salita po. Diba? Kaya importante na may salita po tayo. Kaya natin sabihin ng tao, na importante yung sasabihin ko sa buhay. Ako nung time na umuulan ng malakas, feeling ko may magnanakaw sa bubong, wala akong kapitbahay. Umiyak ako sa Lord. Sabi ko, Lord, mamamatay ako dito, pero kasama kita. Kaysa babalik ko sa mga at babalikan ko yung dati. Diba? So, yun yung sabi ko, okay lang marami kayong kaibigan. Pero malamang po kayo. Kasi baka later on, hindi nyo na mag-isagwa yung huli na kita. Po, no? So, I trust in God's process. I trust in God's process even if it's difficult and painful at times, but most of the time it brings great joy and satisfaction that I will be serving my purpose in Him. Importante po yun. Diyos lang po ang makakasagot sa inyo. Ano ba yung purpose po sa inyo? Diba? So, meron po kayong angking talino. Diba? Huwag niyo pong sayata. Kasi marami pong gagawin po sa inyo. Mapat yung buhay mo, ma-edify yung tao. Hindi yung ibabagsak mo sila kalahin ng nangyari sa akin. Diba? Na mali ako eh. Akala ko pag tropa mo, kahit sa mali sasamahan mo. Mali ako. Hanggang ngayon, hindi ko na ma-recover yung best friend ko. Diba? Kasi wala siyang salita niyo sa akin. At yun lang sa akin. Ayun po, no? Father Abraham testing life. How Abraham trust God's process through faith and deeds. Ayun po, no? So, balikan lang po natin ang buhay po ni Abraham. Ayun po. So, ayun, matatapos na po tayo. Kasi maganda po ito, no? Sabi po dito, you foolish person, do you want evidence that faith without deed is useless? What not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? You see that his faith and his action were working together, and his faith was made complete by what he did. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was credited to him as righteous, and he was called God's friend. Gusto yung bang tawagin kayo ng kaibigan ng Diyos? Di ba napakasarap ng feeling mo, di ba? You see that a person is considered righteous, but what they do, and not by faith alone. Yun yung sinasabi ko sa inyo, na nung bata ako, kinalagay ko lagi, born again Christian, pero gimmick naman ako ng gimmick, di ba? Wala namang kwenta yung ginagawa ko. Ngayon ko masasabi talaga na ako ay nasa Panginoon. Kasi sumusunod na ako sa Panginoon. So, hindi pwedeng walang paggawa. Kailangan merong pagsunod at paggawa. So, kahit mahirap, sumunod po tayo. Kasi after po nun, grabe po yung saya na ibibigay sa atin. Yan po, no? So, ito, ano po yung mga greatest decision in life ni Abraham? First major decision ay ginawa ni Abraham, sumunod siya sa Panginoon nung tumawag siya, no matter how uncertain, yung test of living. So, yung lugar po ni Abraham, mayaman po siya doon. Pero tinawag siya ng Panginoon, umalis ka dyan sa Ur, pumunta ka sa Kanaan. Biruin mo, bibit-bitin mo yung herds mo, yung kayamanan mo, yung mga hayop mo, tsaka yung mga pamilya mo, hindi mo alam kung yung mga, disyerto pa yun. Parang may makakainin pa sila ng mga, agatin pa sila ng scorpion, napakahirap po, no? Pero sumunod po siya. At sa Kanaan po, may mga Canaanites yun, mga ethnic groups po yan. Talaga nakikiaway po sila dyan. So, mahirap po talaga yung test na pinapagawa sa kanya. The second is test in trusting. Pangalawang, sa kanya, yung di ba, binigyan siya ng anak at the old age. Na parang nag-keep up na nga siya eh. Pero sabi po ng Panginoon, God confirmed His promise that He would give Abraham and Sarah a son by establishing a sign of covenant. Ayun po, no? Then third testing is giving. Hiningi po si Isaac. At nakalagay po doon na gumising siya ng umaga at sinabi niya, tara, pupunta tayo para mag-worship sa Panginoon. Anong utos sa kanya? Isakripisyo mo yung anak mo. Di ba napakabigat mo? Pero alam niyo po ba, hindi na po siya nagreklamo. Kasi it is a third testing na. Kumbaga sa third testing, kilala niya ng Diyos. Ano sabi sa atin? Diba? For I have plans for you. Plan to prosper you and not to harm you. Plan to give you hope. Ang nasa isip niya, nangako ang Diyos na kung ay saak, nadami ang lahi ko. Kung mamamatay ko, kaya niyang buhay ko. Hindi na siya napipili. At sinabi doon, it is an act of worship. Hindi yung kakanta lang tayo. An act of worship is binibigay natin yung puso natin.
binibigay natin ang lahat. Kasi ano ba yung greatest commandment? Love the Lord your God with all your strength, with all your soul, with all your mind. Diba? So it is only a test to it. At nakapasa po siya. So ang tanong lang dito is, does Abraham trust God's process? Kahit na masakit. Di ba nagtiwala po siya? Kaya huwag po tayong titingin sa tao. Titingin tayo lagi sa pangako ng Diyos sa atin. Yun yung anchor ng buhay. Diba po, no? So ito na po yun. Ito na po, nakita nyo, no? Akala nyo madali na yung mabiyahe ka, maglalagay ka ng backpack o kaya may maganda ka kasut kung nasakay ka sa aeroplano, no? Sa kanila, hindi po. Akay-akay na yung hayop, akay-akay na yung pamilya niya. Mabiyahe sila sa diserto. Minsan makakasalubong mo pa yung ibang ethnic group, papatayan pa kayo. Diba? Ganun po talaga dati, barbaric po talaga dati, hindi po talaga madali. Nung kinuha po si God, sinukot po ni Abraham yun para butin sila po ng pamilya. At hindi po ang pinagdaanan ni Abraham. At dumating pa sa point, di ba na nasa Kanaan sila, nagkaroon ng tagutong, kailangan nila pumunta sa Egypt na kapag sinuwalin siya. Pero ang daming process. Pero nung time na tinawag sa isa, na-test niya na mabuti talagang point sa buhay. Kaya mabuhay sa isa. Kasi alam niya sa sarili niya, yun ang sinasabi nila, Miss Ona, na malamang naging school sa si Isa. Masyado niya ng buhay. So, tinis siya ng Diyos. Kaya mo bang i-give up sa Isa? Anak mo. Kasi parang siya na lang yung attention mo. Kasi ang tagal binigay sa iyo. Pero nakapasa mo. So, just trust the process. Ayun po, no? So, ito po yung verse na sinabi na binasa ni Tia kanina. So, sabi lang dito, the Lord God said to Abraham, go from your country, your people, and to your father's household to land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all the people on earth will be blessed through you. Tatandaan niyo po, no, bakit lahat ng tao mabibless through Abraham? At mamaya, masasabihin po natin yan. So Abraham went as the Lord had told him, and Lot loved with him. Ayan. So yun na lang po na nag-travel na po sila. So malinaw na malinaw, hindi po nag-atubili si Abraham, sumunod po siya. Ayan po. So alam dito po sinasabi natin na we all know that there are consequences to any action we take. What we do can set into motion a series of events that may continue long after we done. So ibig sabihin, kung may pinagagawa ang Diyos sa atin, lagi natin sa hanggat maaari susundin. Kasi sa mga ginagawa po natin, apektado po ang saling lahi. Pagpapalain ko through generations. Yun na ako po, never ko talaga naranasan maghintong. Kaya ako po pinakita yun, hindi para magmayabang, kundi para sabihin sa inyo, kahit naging pasaway ako, financially hindi po ako pinabayaan. Ngayon po, financially, nata-challenge kami ni Mike, pero hindi po ako binuto ng Panginoon. Hirap po ako magpapayat. At yung acid reflux ko, dala po yan ang sobrang kain. Kumbaga sinasabi ko lang po sa inyo, naging mabuti po ang Diyos sa akin. Bakit? Dahil naging mabait po ang tatay ko sa akin. At yan ang sinabi ko sa kapatid. Huwag na huwag kang magmalaki kung malaki ang sweldo. Kasi nagbubukas ang pagpapala sa buhay natin. Dahil naging matapat si Papa sa Panginoon. Huwag po natin kakalimutan. So kung tayo ay sumunod sa Panginoon, asahan niyo po na pagpapalain mo. Hindi po kayo mababa. Sabi po dito, so his decision between setting out with his family and belongings for part unknown or staying right where he was, he had to decide between the security of what he already had and uncertainty traveling under God's direction. All he had to go on was God's promise to guide and bless him. When Jesus, ito na po, no, bakit pinagpala ang lahat through Abraham? Kasi through Abraham, nagkaroon ng Israel nation. And through Israel, pinanganak po si Jesus Christ. At tayo po ay nagkakas. Kung hindi sumunod si Abraham, wala pong Israel. Wala po tayong kilala ni Jesus. Kaya ganun na lang po ang pagpapala. Ay po, no? At nakita niyo po na yung security niya, maayos sila, nakita niyo yung yaman niya. Pero umalis siya sa comfort zone niya. Dumaan sila sa matinding buto. From Kanaan, pumunta sila sa Egypt. Lahat yung tinis niya. Kasi sumusunod siya sa Ay po, no? So ito na po yung pinakahuli. Faith is accepting the word of God and acting upon those words in trust. Hindi yung napipilitan ng tayo.
Hindi yung inubliga lang tayo, kaya tayo nandito. Kundi makita natin na mahal tayo ng Panginoon. At may maganda siyang future na nakahain sa atin. So maging masaya tayo, hindi lang yung future. Lalo na pagbata pa tayo. Bago po ako matapos, kung hindi ko makakalimutan yung outcome, ang gagawa ko na kinausap ko nun. Alam niyo, sabi niya sa akin, kung alam mo, nasa abog yung asawa ko nandito ko, pero puno-puno kami ng pangarap. Bakit po? 10 yung anak niya. Lahat naman nakatapos niya. Mababait niya. Kasama ko po yung sabi niya, alam mo ngayon, kahit mangarap kami dalawa, matanda na kami. Wala na kami kaya magawa pa. Pero ikaw, bata ka pa. Marami ko pang pwede gawin sa buhay. Kaya bawat araw, please lang, huwag niyong sayangin. Kasi maraming plano ang Diyos. Kalimutan niyo na yung nakaraan. May bagong at tabi po sa akin. So maraming salamat. Amen.